Sa nakaraan, hinarap ng ating bida ang napakasakam na Baron Austin, kaya lang hindi yumobra ang kasakiman nito sa ating bida. Dahil imbis ito ang kumita kay Claude ng libo-libong ginto, nagawa pa ni Ghislaine na mabawi ang 2,000 ginto niya kay Claude, at nakakuha pa ng 1,000 ginto mula ka Baron Austin, na lumalabas ay tubon lugaw pa itong ating bida. At bago niya tuluyang lisanin ang silid, ay pinarating pa nito na siya ay isang Baron Fenrir sa Luthania Kingdom. Pagpapatuloy, noong una ay naguguluhan si Baron Austin sa gustong iparating ng ating bida, pero napagtanto rin ito na ang ating bida ay isa ring maharlika mula sa Luthania Kingdom. Nang tuluyan ng makalabas na ang ating bida, tinipan na nito ang kanyang mga tauhan, at lumabas ng teritoryo ni Baron Austin, at sa labas na nag-antay kay Claude. Habang palabas sila, si Belinda ay nakaramdam na may kakaiba sa mga knight na lumabas mula sa lugar na pinanggalingan ng ating bida, kaya agad-agad itong lumapit kay Ghislaine at nagtanong, anong nangyari, hindi ba maganda ang pag-uusap ninyo roon? Tanong nito sa ating bida. Hindi, okay naman, naging maganda nga ang pag-uusap namin, mag-antay lang tayo saglit rito, sagot nito kay Belinda. Gulong-gulo parent si Belinda, kaya nagtanong ito, kung okay ang naging usapan ninyo, bakit parang ang isang iyon ay nakakita ng multo? Sabi ni Belinda na turo nito sa isang knight na talagang takot na takot sa ating bida. Ewan ko dyan, baka masama lang pakiramdam niya, sagot naman ng ating bida, napigil sa pagtawa ng mukha nito. Kaya isang titig na hindi naniniwala ang pinakita nitong si Belinda kay Ghislaine habang patuloy na naglalakad ito palabas. Nang may sasabihin pa sana itong si Belinda sa ating bida, may isang babaeng daladala ng isang knight ni Baron Austin palabas. Ang itsura ng babae ay kaawa-awa, ang kanyang damit ay talagang sirang-sira at mukhang luma na ang mukha nito ay gulong-gulo sa nangyayari bakit ito nilalabas? Tingin siya ng tingin sa mga bantay na naglabas sa kanya pero wala itong makuhay sagot sa mga ito. Ang isa sa mga knight naman na naiinis na sa babae ay biglang nagsalita, na ang sabi, malaya ka na, ang mga taong ito binayaran ang iyong paglaya? Sambit nito sa babaeng kanyang nilabas, sino? Pagkabiglang tanong naman ng babaeng di pa pinangalanan, nagulat itong nakatingin sa bantay. Nagtataka ito iyon ay dahil sinong tao raw sa mundo ang kayang bayaran ang 2,000 ginto para sa kanya, kaya buong akala nito na wala ng taong gagawa noon para sa kanya. Kaya agad nitong inikot-ikot ang kanyang paningin, at isang lalaking mukhang pariwara na ang nakita niya sa isang tabi. Ganun pa man nakilala pa rin niya ito, dahil ang lalaking iyon ay ang kanyang mapapangasawa. Claude, sigaw ng babae, Ana, sigaw naman ni Claude. Ito pala ang dahilan kung bakit talagang nagsusugal si Claude, iyon ay nag-iipon ito at nagbabaka sakali na makakuha ng pera na gagamitin niyang pangtubos kay Ana, na kanyang mapapangasawa. At dahil ngayon na lamang nagkita ang dalawang ito, walang pag-aalinlangan na tumakbo ang bawat isa para hagkan ng mahigpit ang isa't isa, at isang mahigpit na yakap ang binigay nila. Kasabay nito ang matinding pagluha, iyak na puno ng kalungkutan at saya, dahil ramdam nila ang pangungulila, at pag-asa, dahil sa tinagal-tagal ng panahon ngayon na lamang uli sila nagkita. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Ana kay Claude, nagtataka bakit gumastos ng ganong kalaking halaga para lang makalaya siya. Sabi naman ni Claude, sorry Ana, patawad na huli ako, patawarin mo ako ngayon lang kita nakuha. Sabi nito na talagang durog na durog ang puso nito dahil ngayon lang niya nagawang kunin ang babaeng napaka-halaga sa kanyang buhay. Habang nangyayari iyon, si Belinda, nakitang-kita ang kahabag-habag na tagpo, napakagat na lamang ito sa kanyang labi, at nagpipigil ng luha na damaloy sa kanyang mata. Magkasintahan ba sila, o magkapamilya? Kaya ba tinulungan niyang master si Claude dahil alam niya ang bagay na ito? Tanong ni Belinda sa sarili. Nagpatong-patong na ngayon ang mga paghihinala ni Belinda iyon, ay napakarami ng tagpo ang hindi na pwede nitong palampasin. Naalala pa niya na bago nila katagpuin si Claude ay may daladala ng mga runestone si Ghislaine, dahil ang daladala raw nitong mga runestone ay sobra-sobra para lang sa halaga na kailangan nila sa paglalakbay. Hindi lamang iyon, naalala pa niya bago sila umalis na binanggit nito na baka raw maputol ang kamay, tapos pagdating nila sa Kraken Austin, agad na hinahanap ni Ghislaine si Claude na ang kamay nito ay muntik na ngang maputol, at nag-alok ng salapi na napakalaki ng walang pag-aalinlangan. Kaya dito ay naiisip ni Belinda kung paano alam ni Ghislaine ang mga susunod na mga mangyayari,
Paano raw nito alam ang mangyayari kay Claude at kwento ng buhay ni Claude? At dahil hindi na kayang tiisin ni Belinda ang mga paghihinala nito, agad na itong lumapit sa ating bida at nagtanong. Young Master, may tanong po ako, talagang alam ninyo na mangyayari ito. Paghihinalang tanong ni Belinda pero palihim na sapat lang si Ghislaine ang makakarinig. Sabi naman ni Ghislaine, parang ganun na rin. Mixing sagot nito, paano po? Muling pagtatanong ni Belinda. Madali lang, nagsaliksik ako ng gusto, sagot ng ating bida, na tama naman sa kanyang pandinig. Pero ang hindi nito matanggap, hindi niya alam kung paanong pagsasaliksik ang ginawa ng ating bida, halos magkasama sila palagi. Kaya agad sumungkit ang mga mata nitong si Belinda na nakatingin kay Ghislaine na talagang naghihinala ito na may tinatago ang ating bida sa kanya na hindi sinasabi ni Ghislaine. Kaya nagtanong uli ito, tapos alam mo rin Young Master na magkasintahan sila. Oo, magkasintahan nga sila, sagot naman ng ating bida. Ibang klase ka rin pala Young Master, alam na alam mo, tapos tinulungan mo si Claude na iligtas ang kanyang kasintahan, napakaromantiko mo naman pala, sabi nito sa ating bida, na hindi talaga nawawala ang paghihina ng babaeng ito. At muling ibinaling ni Belinda ang kanyang mga mata kay Claude, na naghihinala. Kaya lang agad itong nawala dahil kitang-kita niya kung gaano kapait ang iyakan ng mga ito sa tagal ng pagkakaulay sa isa't isa, isang yakap na para bang wala ng bukas ang mga ito. Kahit hindi alam ni Belinda ang mga detalyado sa kwento ng dalawa, malinaw sa kanya ngayon bakit nalulong sa sugal si Claude, at iyon ay para iligtas ang kanyang kasintahan. Young Master, ano po ang eksaktong nangyari sa kanila, bakit sila nagkoalay? Tanong naman ni Belinda. Ang ating bida naman ay hinimas-himas nito ang kanyang baba, at nag-iisip kung sasagutin ba ang tanong ni Belinda o hindi. Pero pinili niyang sagutin, kaya sabi nito, dahil sa loko-lokong Claude na yan, namatay ang kanyang guro, sagot ng ating bida. Ano, pagtataka naman ni Belinda na hindi niya makuha ang sinasabi ni Ghislaine. Pahabol pa ng ating bida, ang babaeng iyan ay anak ng kanyang teacher. Paliwanag ni Ghislaine. Magsasalita pa sana ang ating bida, pinigilan na ito ni Belinda, teka. Anong sabi mo? Sabi ni Belinda hindi dahil naguguluhan siya, kundi hindi siya makapaniwala sa narinig nito sa kwento ni Claude at ng kasintahan nito. Ang mga mersenaryo naman na tsismoso na palihim na nakikinig sa pag-uusap ni Belinda at ni Ghislaine ay napanganga na lang sa kanilang narinig. Sabi uli ni Belinda, Young Master, lilinuin ko lang ang dalawang iyan ay magkasintahan, tapos si Claude ang dahilan ng pagkamatay ng ama ng kasintahan niya. Tama po ba? Tanong ni Belinda na halos lumuwa ang mata nito sa kwento ni Claude at ni Anna. Sabi naman ni Ghislaine, hindi siya ang pumatay sa ama ni Anna, namatay ang kanyang guro dahil kay Claude, pero hindi si Claude ang pumatay, pagpapaliwanag ni Ghislaine. Sabi naman ni Belinda, sira ulo pala yung Claude na iyan ganun rin yun, siya pa rin ang pumatay. Sabi ni Belinda na bumalik uli ang galit nito kay Claude. Dahil sa sinabi ni Belinda, agad na napaekis ang braso ng ating bida, at dito ay magkukwento na siya ng mga nangyari talaga patungkol kay Claude, pero mag-iingat ito sa mga salitang gagamitin niya. Sabi ni Ghislaine, ang guro ni Claude ay namatay dahil nagkaroon nito ng koneksyon sa Revolutionary Group, sambit nito. Ano, Revolutionary Group? Pagkagulat ni Belinda, ganun rin ang mga mersenaryo sa likod na palihim na nakikinig. Hindi na natapos ang mga pagkagulat nito, dahil bawat buka ng bibig ni Ghislaine ay talagang puro nakakagulat na balita ang naririnig nila. Ang Revolutionary Group ay isang pangkat na laban sa pamamahala ng gobyerno ng kanilang kaharian, at nais ng patas at pantay na pagtrato sa lahat ng mga tao. Sa umpisa ang pangkat na ito ay maraming taga-suporta, maraming tumutulong sa kanila. Kaya lang habang tumatagal ay parang naging isang malakihang grupo na ito, at naging bandido na ang tingin sa kanila ng pamahalaan ng kailang kaharian. Kaya ang naging misyon na ng Revolutionary Group na ito ay ang pataksikan ng mga namumuno at palitan ang sistema ng kanilang pamahalaan. Nang hayagan na ang pangkat na ito, ang kaharian ay nagbigay ng utos para dakpin ang mga ito, at sinumang kaanib at miyembro ng pangkat na ito ay papatayin. Patuloy sa pagkukwento ang ating bida sa katotohanan patungkol sa nangyari sa kwento ng buhay ni Claude. Walang kasalanan ng ama ni Anna, kaya lang na-frame up ito, ang kanyang guro na ama ni Anna ay ang head ng Royal Academy sa Siren.
Ang ama ni Anna o guro ni Claude ay may mataas na posisyon sa Royal Academy na pagmamay-ari ng kaharian ng Siren, at dahil head rin ito, kilala rin ang guro ni Claude bilang sikat na scholar na may mataas at malakas na impluwensya pagdating sa politika sa taglay na talino nito. Kaya lang ang mga maharlika na mula sa ibang pangkat na kalaban ng guro ni Claude ay nakitang malaking hadlang ito sa kanilang mga plano, kaya gumawa ng paraan ang mga ito na may dawat ang pangalan ng guro ni Claude sa Revolutionary Group, gumawa sila ng isang pekeng dokumento. At si Claude na walang kaalam-alam, paboritong mag-aaral ng ama ni Anna at ng kanyang guro, ang nagdala ng pekeng dokumento na si Sire sa pangalan ng kanyang guro, na naging dahilan ng kamatayan nito, pagkukwento ni Ghislaine. Ano, ang sinasabi mo ba ay traidor itong si Claude at pinapatay niya ang kanyang guro? Tanong ni Belinda. Hindi yun ang ginawa niya. Bakit ang isang batang lalaki na napakatalino na may magandang kinabukasan nang nag-aantay sa kanya sa Royal Academy ay hahayaang pumasok sa ganong klaseng grupo? Isa lang siyang hangal at mangmang ng mga panahong iyon. Naloko siya, nalinlang ng mga kalaban ng kanyang guro. Napakatalino ni Claude pagdating sa mga aralin at mga bagay-bagay, kaya lang isa siyang mangmang pagdating sa kung paano tumatakbo ang mundo sa kamay ng mga sakam. Sa kahangalan at kamangmangan ni Claude, wala siyang kaalam-alam na nahulog siya sa patibong ng mga kalaban, inutusan siya ng mga ito na dalhin ang isang liham sa kanyang guro nang walang tanong-tanong, kaya ganon ang ginawa niya, ang liham na iyon ay dinala ni Claude sa kanyang guro, na hindi alam kung ano ang nilalaman ng liham. Kaya lang ang liham na iyon ay naging isang ebidensya na mag-uugnay sa kanyang guro sa mga revolutionary group na laban sa kaharian. Noong umpisa ay kaya, pasanang gawa ng paraan iyon ng kanyang guro para matakasin iyon, kaya lang hindi tumigil ang mga kalaban, dahil sa nagawang iyon ni Claude nagsimula ang pagbagsak ng kanyang guro, dahilan para tuluyang ipapatay ang kanyang guro. Dahil doon, nag-guilty ng husto si Claude, sinisi niya ng husto ang kanyang sarili, at buong buhay niya dala-dala na siya ang dahilan kung bakit namatay ang tanyag niyang guro. Kaya ganun na lamang naging pariwara ang buhay nitong si Claude, sabi ng ating bida na isang ngiting may lungkot ang pinakita nito kay Belinda. Pagpapatuloy pa ni Ghislaine, sa huli hindi na lumaban pa ang guro ni Claude, tinanggap na lamang nito ang kanyang kalagayan, at ang naging kapalit noon ay ang kaligtasan ng kanyang anak na si Anna at ni Claude. Si Anna ay hindi pinatay, pero kinulong at may ransom na napakalaki, kaya iyon ay dahilan kung bakit nakakulong si Anna. Iyon ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang itsura ni Claude, kung bakit wala na itong pakialam pa sa kanyang buhay, dahil siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang guro, at nakulong pa ang kanyang kasintahan. Noong umpisa ay ginawa ni Claude ang lahat ng paraan para kumita ng pera, para mapalaya si Anna, kaya lang wala itong nagawa, walang nag-hire sa kanya para bigyan ng trabaho, dahil ang lahat tingin sa kanya ay traidor, siya ang sinisisi sa pagkamatay ng kanyang guro. Kaya napunta siya sa sag-alan, doon nagbaka sakali, kaya lang hindi talaga niya magawang ipunin ang pera para mapalaya si Anna. Nang marinig ni Belinda at ng mga mersenaryo ang buhay ni Claude, napailing-iling na lamang ang mga ito sa lungkot, grabe raw ang nangyari sa buhay ni Claude. Kaya dito nila naiintindihan ngayon kung bakit ganun na lamang magsalita si Claude, parang walang galang sa kanilang master na si Ghislaine, dahil tuluyan na palang bumagsak ang buhay ni Claude. Dahil ang naging kabayaran ng kanyang pagkakamali na hindi niya alam ay ang pagkawala ng kanyang guro, ng kanyang buhay, ng kanyang kinabukasan, at napawalay pa siya sa kanyang kasintahan. Naunawaan na rin ni Belinda ng malinaw kung bakit ganun si Claude, kaya hindi ito mapalagay ngayon, kasi grabing mga masasakit na salita ang binitawan niya kay Claude nang hindi nito nalalaman ng malinaw ang buong istorya ni Claude. Nagtataka siya kung bakit gustong kunin ng ating bida ang isang sugarol na tao. Ngayon alam na niya ang dahilan kung bakit gano'n na lamang gustong tulungan ni Ghislaine itong si Claude. Matapos mag-iyakan si Claude at si Anna, parehas natigilan ang dalawang ito. Ang mga mata ni Anna ay puno ng saya, na may halong paninisi, dahil nasa harapan niya ngayon ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama. Kahit hindi si Claude ang pumatay sa kanyang ama, tayong mga tao ay may ugali na maghanap lagi ng mga masisisi sa mga negatibo o pangit na nangyayari sa ating buhay. Kaya ganun ngayon ang sumagi sa isip ni Anna, ganun pa man hindi niya pinanatili ang galit sa kanyang puso, at inintindi ng malinaw ang mga nangyari, at sinabi sa sarili na hindi si Claude ang may kasalanan. Nang mapalingon si Anna sa bandang likuran ni Claude, nakita niya ang maraming mga tao na hindi niya kilala na nakatingin sa kanila, sabi nito, "Claude, sino sila?" Tanong ni Anna.
Agad pinakilala ni Claude ang ating bida, sabi nito, ang taong ito, siya ang maharlika na nagbayad para makalaya ka, paliwanag ni Claude na isang ngiti na puno ng pighati ang lumabas sa mukha nito, dala ng hiya kay Ghislaine at kay Anna. Naguguluhan rin ngayon si Claude patungkol sa ating bida, iyon ay dahil hindi malinaw sa kanya kung bakit siya tinulungan ng ating bida, dahil kung para lang raw ito sa recruit siya. Tiyak ni Claude sa laki ng kayamanan ni Ghislaine mas kaya nitong maghanap na mas mahusay na tao kaysa sa kanya, kaya hindi niya maintindihan kung bakit dumayo pa ang ating bida sa lugar na ito at tulungan ang isang katulad niyang walang kwenta, kaya sa kabila ng mga ginawang kabutihan ni Ghislaine sa kanya, hindi pa rin magawang pagkatiwalaan ng lubos ni Claude si Ghislaine, dahil nagtataka talaga ito sa kung anong pakay ng ating bida sa kanya. Ganito na mag-isip ngayon si Claude, dahil hindi na mawala sa isipan nito na minsan siyang nagamit sa kasamaan ng mga taong mabilis niyang pinagkatiwalaan. At dahil nakita ni Anna ang mukha ni Claude na para bang may mali rito habang pinakilala si Ghislaine, sumagi sa isipan ni Anna na may hindi magandang kondisyon ang pagtulong na ginawa ni Ghislaine kahit na hindi ito sinabi ni Claude. Pero anumang kondisyon iyon, sa puso at isipan ni Anna na handang gumastos ng malaking halaga si Ghislaine ay malaking pabor iyon para sa kanila, kaya agad itong lumapit sa ating bida at yumuko at nagpasalamat kay Ghislaine. Paulit-ulit na yumuko si Anna, at ang tono ng boses nito ay pasasalamat na parabang isang kriminal na pinalaya. Sa tindi ng pasasalamat nito, dahil parang pagmamakaawan na ang tono ng boses nitong si Anna. Tinignan ni Ghislaine ang babaeng nakayuko sa kanyang harapan na paulit-ulit na nagpapasalamat. At makikita sa mukha ng ating bida na lulungkot talaga ito sa sinapit ng dalawa. Ganito na lamang ang mga pagpapasalamat ni Anna, dahil nasa isip nito ay isang kondisyon na napakabigat ang binigay nito kay Claude para lang bayaran ang kanyang pagkakakulong. Dahil alam ni Anna na kahit ang Siren Kingdom o anumang mahaharlika sa lugar nila ay walang gustong tumanggap kay Claude. At kung may tumanggap man raw kay Claude, napakatindi daw ng kondisyon na laging lamang ang mga amo kaysa kay Claude, na para bang 90% sa amo, at 10% lamang kay Claude. Hindi gusto ni Ghislaine ang nakikita niyang nakakahabag na sitwasyon ng dalawa, kaya agad na niyang inawat ito. Hindi mo na kailangang gawin iyan, tumulong ako kasi gusto ko, sabi nito kay Anna, na hindi na pinaliwanag pa kung totoo ang kanyang sinabi o hindi. Dahil alam ng ating bida na hindi maniniwala ang babae sa kanya hanggat hindi nararanasan ni Anna ang kabutihang loob ng ating bida. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng ating bida, kaya agad niyang dinala ang magkas-intern sa isang bahay pahingahan. Ang mga bag ng mersenaryong tauhan ng ating bida ay mas mabigat na ngayon kaysa noong una, at iyon ay malaking pasasalamat ng ating bida kay Baron Austin, dahil nagbigay ito sa kanya ng 100,000 ginto. Dagdag pa ang 2,000 ginto na nakuha nito pabalik mula kay Claude, na parabang halos libre na ni Ghislaine napalaya itong si Anna, at magiging tauhan pa niya si Claude sa halagang 500 ginto lamang. Dahil sobra-sobra na ang salapi ng ating bida sa kanilang paglalakbay pabalik ng Fenris region sa Kingdom of Luthania, ang napili nilang bahay pahingahan ay isang kaaya-ayang lugar para makapag-relax ang mga ito ng matiwasay. Gabi na ng mga sandaling ito, nang may sariling kwarto na rin si Anna at si Claude, agad tumingin na may mga matang humihingi ng tawad itong si Claude. Sabi ni Claude kay Anna, alam kong marami kang tanong, pero okay lang ba kung bukas natin ito pag-usapan, magpahinga ka muna, pakiusap ni Claude, okay. Pero bukas ikwento mo lahat-lahat sabi naman ni Anna na may halong pagkabalisa. Ang mga tauhan naman ng ating bida na mga mersenaryo ay nagkalat na rin sa nasabing lugar. Ang iba ay nagpahinga, ang iba naman ay nagbantay. Palitan ng mga ito, tanging si Ghislaine, Claude, Belinda at Gillian lamang ang naiwan na gising sa loob. Si Claude ay huminga ng napakalalim, at ang tanong sa ating bida, bakit mo ginagawa lahat ito sa akin? Tanong na punong-puno ng pagtataka ni Claude. May katagalan. Bago sumagot itong ating bida, may pag-aalinlangan sa kanyang sasabihin, pero matapos noon, sinagot niya si Claude. Isang sagot na hindi niya iiwasan ang tanong nito, at hindi rin magsisinungaling, kaya sabi ni Ghislaine. Ginawa ko yun dahil may utang ako sa iyo, simple at mixing sagot ng ating bida. Ano, utang? Pero hindi pa kita nakikilala noon, ngayon lang tayo nagkita, sabi nito sa ating bida na takang-taka. Tama ka naman, pero pag sinabi kong may utang ako sa iyo, iyon ang totoo, sabi nito kay Claude.
na mas lalong gulong-gulo ang isang ito sa ating bida, dahil hindi niya masabayan o makuha ang takbo ng isipan ni Ghislaine. Hindi naman nagsisinungaling ang ating bida nang sabihin iyon, dahil iyon talaga ang nangyari sa naunang buhay ng ating bida, ngayon niya ito binabayaran. Wala rin nakaintindi sa sinabi ng ating bida, kahit si Belinda at si Gillian ay hindi naunawaan ang mga sinabi ni Ghislaine kay Claude na may utang ito. Si Claude ay may naging malaking parte sa buhay ng ating bida noon, iyon ay dahil si Claude ang tumulong sa ating bida para magawa nito ang kanyang paghihigan, na unti-unting nakakamit ito ni Ghislaine noon, kaya lang hindi niya natapos ang kanyang misyon, dahil namatay ito bago niya mapatay si Duke Delphine. Kaya para sa ating bida, walang halaga ang kayang ipangbayad sa utang niya kay Claude. Sabi pa ni Ghislaine, seryoso ako sa sinabi ko na gusto kitang kunin bilang administrator ng aking nasa sakupan sa Fenris Region, pero kung ayaw mo hindi kita pipilitin, mabuhay ka sa gusto mong gawin, hindi kita pagbabayaran, sabi nito kay Claude. Nenas naman itong si Claude, huwag mo akong paglalakoan, sagot ni Claude na naiinis sa ating bida. Iyon ay dahil wala siyang nakilalang tao na katulad ni Ghislaine na tumulong sa kanya ng ganito kat hindi na walang kapalit o hindi siya ginigipit. Bakit hirap kang paniwalaan ang mga sinasabi ko? Seryoso ako, sabi ni Ghislaine na mahinahon kay Claude. Hindi ito ang naunang intensyon ng ating bida, bago siya pumunta ng Austin, talagang buo ang loob nito na kunin si Claude bilang kanyang administrator, kaya lang nang makita nito ang kalagayan ni Claude, at maalala niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Nagbagaw ang lahat, ayaw na niyang itali si Claude sa kanya kagaya sa kanyang naunang buhay para lang magawa niya ang kanyang pansariling pangarap na pabagsakin ang mga kalaban, nais na niya ngayon na bigyan ng sariling buhay na masaya si Claude. Para sa ating bida, hindi maganda na i-trap pa niya ang kanyang kaibigan na handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanya. Masaya na si Ghislaine ngayon na makita si Claude na buo ang katawan nito, at nailigtas ang kasintahan ni Claude, kaya panatag na ang loob niya na makakapamuhay na ng payapa itong si Claude na malayo sa dati nitong buhay. Kaya ang sinabi na lang ng ating bida para ipaunawa kay Claude ng maayos ang lahat ay ganito, syempre hindi pa rin ako sumusuko sa iyo. Maganda kung matuturo ka rito sa inyong bayan. Pero kung gusto mo talaga na mas malakihang entablado para maipakita ang iyong galing, pumunta ka ng Fenris Region sa nasa sakupan ko sa Luthania Kingdom, bibigyan kita ng pakpak para lumipad ng mas malayo pa. Sabi ni Ghislaine nang nakangiti pa, na ngayon ay hinahayaan niya magdesisyon si Claude, hindi na kagaya ng una niyang gusto na sa pilitan niyang gustong makuha ang taong ito. Dahil sa narinig ni Claude, talagang nanggigil ang ngipin nito, hindi sa galit kundi dahil hindi niya maintindihan talaga ang mga nangyayari, kung sino ba talaga itong si Ghislaine at bakit ito ginagawa ng ating bida sa kanya, na ngayon lamang sila nagkita nito. Isa pa sa ikinagugulo ng utak ni Claude ay hindi normal na maharlika itong si Ghislaine na nakilala niya, dahil hindi raw ito katulad ng iba na sakam, at iba ang kanyang palagay rito, napakagaan ng kanyang pakiramdam, at ang mga tinginan ni Ghislaine sa kanya na parabang matalik silang magkaibigan, ito ang mga pakiramdam na gumugulo sa kanya, gusto niya ang pakiramdam pero hindi niya maintindihan. Sabi nito kay Ghislaine, maraming salamat sa pagligtas kay Anna. Pangangatawanan ko ang aking binitawang pangako, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo at paglilingkuran kita, sabi nito kay Ghislaine na nakayuko. Matapos noon, tumangala ito at tumingin sa ating bida na maaliwalas na ang mukha, at wala nang masalimuot na pakiramdam ang makikita ngayon sa aurahan ni Claude, dahil napakapayapa na ngayon ni Claude. Sabi naman ni Ghislaine, sabi ko nga sa iyo hindi mo na kailangang gawin ito, mabuhay ka sa gusto mong buhay, sabi ng ating bida. Sabi naman ni Claude, ito nga ang gusto ko. Sabi ni Ghislaine, talagang magaling kang magsalita, pero alam kong gusto mong mabuhay kasama si Anna. Pagkasabi noon ng ating bida, agad na payuko itong si Claude dahil sapul siya sa sinabi ni Ghislaine. Sabi pa ni Ghislaine, sa 500 salaping ginto, magagawa na ninyong mamuhay ng payapa at maayos ni Anna, paliwanag ng ating bida. Hindi ko pwedeng tanggapin ang ganong kalaking halaga ng walang binibigay na kapalit mula sa akin, sabi ni Claude na talagang isang lalaki na may paninindigan ito at hindi palamunin ng iba. Kaya biglang naningkit ang mga mata ng ating bida, ginagahanan sa sinasabi ni Claude, kaya sabi nito, talaga bang buo na ang desisyon mo? Tanong nito, oo, ito ang magandang landas na dapat kong tahakin, sabi nito kay Ghislaine.
Si Belinda naman ay hindi naiintindihan kung ano bang klaseng pag-uusap ang ginagawa ng dalawa, dahil noong una gusto ni Ghislaine, tapos ayaw na, si Claude ayaw noong una, tapos gusto na, tapos ngayon ang ating bida gusto na rin, kaya naaning itong si Belinda sa pag-uusap ng dalawa. May gustong sabihin itong si Belinda kay Ghislaine na bakit hindi na lang raw isama ang dalawa pabalik sa Fenris region, kaya lang bago pa niya ito natanong, si Claude na ang sumagot sa tanong ng ating bida. Sabi ni Ghislaine, ayaw ko sanang itanong ito, pero tingin mo ba safe si Anna sa Siren's Royal Academy? Tanong nito, nasabi naman ni Claude, opo, at susunod po ako sa iyo aking kamahalan. Sagot ni Claude, na napabuntong hininga na lamang itong si Ghislaine, dahil alam rin niya na ganitong-ganito nga ang isasagot ni Claude sa kanya. Ngayong naisakatuparan na ng ating bida ang kanyang plano na makuha si Claude, gaano na kaya magiging halimaw ang nasa sakupan nito sa susunod na digmaang magaganap? At ano naman kaya itong plano ni Ghislaine na pinapunta niya si Anna sa Royal Academy ng Siren Kingdom? Nakikita-kita kaya niya na magagamit niya ang Siren Kingdom sa hinaharap? Ano kayang tumatakbo ngayon sa isipan ng ating bida? Abangan!